Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po sa lahat. Good morning po sa mga kasama natin online. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa umagang ito. At simulan po natin sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah, O God. Good morning po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, sa panibagong araw, sa panibagong buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa patuloy mong pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa amin, O God. Ikaw, Panginoon, ang karapat-dapat na purihin, sambahin, Panginoon. Ang umaga pong ito, ang araw na ito, O God, ay para sa iyo, Panginoon. Araw mo to, Panginoon, at isi-celebrate namin ang goodness, ang love, mercy, and favor mo, Panginoon. We bless you, Jesus. We worship you. We acknowledge your presence in this place. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sabi po sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say is you are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. 'Cause you are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say. Sabihin po natin sa Panginoon, you are good. You are good. And you are merciful to me, and you meet my every need. 'Cause you are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. 'Cause you are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. Hallelujah.
praise to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Lord, we sing praise to you. Sing praise, sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Oh, you are with us, oh God. Let's sing His love endures. His love endures forever. His love endures forever. Claim it. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise to you, Lord. Sing praise. We sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever. 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 Hallelujah. You are forever faithful God. You are forever faithful King. You are strong God. Nothing is too hard for you, Panginoon. Nothing is impossible to you, Panginoon. And we are forever grateful, Panginoon, sa faithfulness, sa love mo, Panginoon. Panginoon, salamat for being our King, for being our Lord, and for being our Father in heaven. Salamat, Panginoon, dahil alam namin you are always with us. May assurance kami na kahit kailan,
you will never leave us nor forsake us. We thank you, Lord, for your love. We thank you for your goodness. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. That's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect.
mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. So good. Every breath that I am made, hear your children, Lord. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing your Thanksgiving, church. And all my life you have been faithful. We're singing to you, God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, God will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Come on, church. Your goodness is running out to me. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Lift up your voice, church. Paninig mo yan sa Panginoon. All my life you have been so, so good. Yes, you are. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. So good, so good, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been. Pwede mo pang itaas yung mga kamay na yan para sa Panginoon as we sing this song. You are good. Oh, Shekinah, ba, 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 ba. We will sing of your goodness. We will sing of
hinahabol kami ng kabutihan mo, Panginoon. Kahit na minsan kami mismo yung tumatakbo palayo sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ay karapat-dapat, Lord God, sambahin ngayong umaga. Thank you, Lord God, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, sa hindi mo pang iwan sa amin, Panginoon. Thank you, God, that you are with us, Lord, as you have promised, Lord God, that you'll never leave nor forsake your people. Thank you, O God, that you will always be with us as your word declares, God. Even to the ends of the earth, God. Even to the ends of the age, you will be with us, God. And thank you that your presence is evident in this place. Thank you, God, that you are here. For we have hearts that are humbled before you. We have, Lord God, we acknowledge your presence. Thank you, Holy Spirit, that you are touching hearts today, God. Lord God, our hearts are filled with thanksgiving kasi Lord, napakabuti mo talaga sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kagandahang loob mo na iginagawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa privilege na makalapit sa iyong harapan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, dahil kakausapin mo kami, Lord, as we have come today. Salamat, Lord God, na ika-capture mo yung aming mga mind, hindi po magwa-wander off. Ika-capture mo ang aming heart today, God, na ready to receive from you, Panginoon. Ika-quicken mo kami, Holy Spirit, ng iyong mga salita. Salamat sa iyo sa oras na ito. Salamat sa pagtagpo mo sa anumang mga pangailangan ngayong umaga na dala ng iyong mga anak, Panginoon. Sa iyo namin ito, hindi man namin mabanggit ngayon, pero nakikita mo ang puso namin, yung unspoken requests of our heart. You see them, God, and you are doing something already, God, in our lives, Lord. You are giving healing already to anybody, oh God, na katawan na that's needing your healing, Lord God, right now in the name of Jesus. You are opening heaven, Panginoon, and providing for whatever need, Lord God, na meron ng iyong mga anak sa oras na ito. Salamat, oh God, for the peace that passes all understanding, Lord, na yung ginagawad sa mga isip ngayong umaga. We acknowledge you. Thank you that you are our good, good Father. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Awitin natin sa Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Ikaw na nakaranas ng goodness ng Panginoon, pwede mo ba ipalakpak ang kamay mo sa Lord? Amen. Hallelujah. You have been so good. You are very good, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for your goodness. We acknowledge your presence. In the name of Jesus we pray. And everybody say, Amen and Amen. Bago ka umupo, pwede bang kawayan mo yung mga katabi mo? Sabihin mo, I'm glad you're here. Yes, thank you, Lord. Hi, hello, Roger. Welcome everybody. Hello po. Meron ba tayo dito mga first-timer? Pwede bang makita ang mga kamay? Hi, ayan. Sige, palakpakan po natin sila. Praise God. You are welcome po sa Church of God City of Makati. Ayan. So, praise God. Thank you sa inyo pong pagpapaunlak to be here this morning. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sarap nung isang part nung kanta na yun. Ano, paggabi daw, pag kinakausap tayo, makikipag-usap tayo sa Lord, sinasabi niya sa atin na tinatanggap niya tayo doon, sabi sa Good Good Father. No? Palagi naman, paglalapit tayo sa Lord, hindi siya yung nagtataboy sa atin. Amen ba? Nararanasan niyo ba yun?
No? Ang sarap lang no, ng feeling na we can always come to the Lord and He would always accept us. Hallelujah. Just as we are. Amen. Naranasan niyo na po ba na na makamiss ng bus? Sasakay ka sa bus na mismo? O kaya ng train, kung nagte-train ka, kung magbabiyahe ka sa Bicol, ano pa bang Divisoria, na mismo yung bus na sasakyan. O kaya minsan kung magbabiyahe ka sa sa malayo-layo, yung flight, di ba? Anong pakiramdam nun? So, di ba, naman parang sa eroplano, shucks, ang magbabayad na naman ako, rebook, di ba, makasalanan mo yan, di ba? So, malamang madami sa atin dito nakaranas na nakakamiss tayo ng dapat nating sakyan. No? Kaya ang nangyayari tuloy, yung plano natin sa araw na yon, maho-hold, no? Hindi natin mamimit yung dapat nating i-met on time. Kasi may mga bagay na hindi natin ma-accomplish kasi na late na tayo, no? Na-miss natin yung ating mga sasakyan. Alam niyo ba, dadating ang panahon sa buhay natin, nahaharap tayo lahat kay Lord? Do you know that a time would come that each of us would face the Lord? And then He would ask us, what have you done with the mission I tasked you about? No po? Kasi si Lord, kaya minsan nami-miss natin yung mga pinapagawa ng Lord sa buhay natin because we are distracted over things that we allow ourselves to be distracted with. No? Pinapayagan natin na ma-distract tayo sa mga bagay-bagay. Kaya nami-miss natin yung mga dapat na gawin natin. Madami mga believers, many believers have the opportunity to do what the Lord has commanded them. Tayo yun, bawat sa atin, meron tayong pagkakataon na gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi meron tayong mission. Alam mo ba yun? Nang bawat isa sa atin, we are on a mission. Sabihin natin, on a mission. No, we are on a mission and hindi natin masasabi na na-accomplish natin yun until na makaharap tayo sa Lord. No po? Kaya, dahil meron pala tayong mission, gawin na natin kung ano yung nararapat na inuutos ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Amen ba doon? Kagabi na napanood ko sa isang testimony ng isang babae, college student siya, si Shelby Houston. She was telling about her story of yung journey niya of yung forgiveness. Alam nyo, habang pinapanood ko yun, sabi ko, grabe yung naging mission ng tatay niya. No? Kasi sabi niya, habang kinukunan po siya ng video for God in, kalimutan ko yung title nung kung ano yung program na yun. Pero, habang kinukunan siya, kinukwento niya yung kwento niya kung paano ang tatay niya, how his father, her dad, nung maliit pa daw sila, talagang he raised them up in believing to Jesus. In believing in Jesus, no? So, silang tatlong magkakapatid, talagang tinutukan sila na makakilala sila sa Panginoon, na makilala nila may mga Bible stories sila palagi. So nakatutok yung tatay niya doon. Kaya growing up, alam niya na merong Jesus. Growing up, alam niya na merong Jesus na magtatanggol, alam niya may Jesus na nagmamahal, alam niya yung Jesus na nagpapatawad. So, nakita niya yun sa buhay ng tatay niya. Yung tatay niya, by the way, is police, no? So, yung tatay niya, pagka meron daw mga kailangang mag-mediate siya doon, andun pa rin, the dad would always share about Jesus. No? So nakita niya yun. Kaya nung isang araw, nang nag-responde yung tatay niya, the officer responded, the father responded to yung kaguluhan doon ng family, nabaril yung tatay niya. No po? So, ang end ng kwento, namatay yung tatay niya. And nung papunta siya dun sa scene, galit na galit daw siya. No po, galit na galit siya. Pero hindi siya galit sa Panginoon kasi nanalangin siya na, Lord, hindi ko man alam kung what is the reason why you took my father so early. Kasi 47 lang namatay yung kanyang daddy. But you are telling me something, sabi niya. So, as she was praying,
nakita niya daw si Lord sa cross, and nakita niya yung sobrang habag ng Panginoon, yung mata ng Panginoon, nakita niya na-remember niya, sinasabi ng tatay niya na, anak, si Lord namatay siya hindi lang para sa iyo at para sa akin. He died for everybody. No po, yun ang sabi niya. So, doon sa funeral ng tatay niya, ito sa isang araw, nagsalita siya, may eulogy ba tawag doon, nagsalita siya. At sinabi niya nga yun na ni-reveal sa kanya ng Panginoon, that at the cross, yung sobrang pagmamahal ng Panginoon, nakita niya sa mata ng Panginoon. It's not only for me or for you seated here, but even to that person who killed my dad. Therefore, I am forgiving that person. No? It was really beautiful kasi naging bunga po iyon na nagkaroon siya ng ministry sa prison, nagkaroon siya ng ministeryo doon. Alam niyo kasi ang ni-reveal daw sa kanya ng Panginoon na nakakaawa talaga itong mga taong to kasi malamang hindi nila naranasan, narinig doon sa nagawan nila ng kamalian na I forgive you. No? Pero she was given the chance to see the person who shot her father, and on court, sinabi niya mismo na, hindi mo matatakasan yung circumstance, but I want to say to you that I forgive you for what you did to my dad. And that released the person, though kailangan pa rin niyang ma-prison, pero siya din na-release siya. And then nagkaroon siya ng realization, how about those people that are incarcerated, pero no one is telling them na, hey, you are forgiven. Kasi many of them, they have come to know the Lord inside the prison cell, dun sa kulungan. And so the Lord placed a burden in her heart about that. So she goes to prison and telling these guys na, you may not know me, I may not be the one you did wrong, pero I'm standing here and telling you by the grace of God that you are forgiven. Sobra daw yung iyak ng mga tao. Kasi, mapatawad ka, ay napakasarap. Doon na-realize ko na, kinuha na yung daddy niya kasi tapos na yung mission. Bakit? Na-raise up niya yung kanyang anak into knowing na merong Jesus na nagpapatawad, into the privilege, the opportunity, to go to people na disadvantaged and share to them that there is hope in Jesus. Amen? Kaya praise God sa mga taong nag-took time to share with us. Amen po ba? Those people that took time to share with us about the Lord Jesus Christ. May mission. May mission ka, may mission ako. We are on a mission. That's our title for today. On a mission. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are on a mission. Ulitin natin, nagsasalita mag-isa eh. Dapat meron kang kausap. Sabihin mo sa katabi mo, you are on a mission. Yan, tayo ay nasa mission ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So tayo po ay tutungo sa aklat ni Mateo, sa aklat ni Mateo, at may passage po dito na pag-aaralan natin. There is a passage here that we will study, and this is one of the most famous passages in the Bible. Kasi when I say the Great Commission, somehow you already know what chapter it is. So, familiar kayo dito. So this is the last words, some of the last words of Jesus before He was taken up to heaven. And Matthew wrote it. Sinulat ito ni Matthew. And kung tatandaan natin, alam nyo ba, nag-DSR na tayo dito, tapos na tayo sa New Testament. So kung sumunod tayo dito, alam natin na itong si Jesus, sinabihan niya yung mga disciples niya na magkita-kita tayo, kita-kits tayo sa Jollibee, sa Galilee. Uy, medyo katunog naman yung dulo. Jollibee, Galilee. Sabi ko nga kanina, Galileo. Tao pala yung Galileo. Okay, di ba? So, let's meet up in Galilee. At lumipas ang mga
panahon, nagkita-kita sila doon sa Galilee, and nagbigay si Jesus ng instructions to them nung siya ay nabuhay na muli. Now, let's read from Matthew 28, verses 16 to 20 from the New Living Translation. Pero hindi, sa akin New Living, dito ata NIV. Pakiclick nga. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, remember, si Jesus po dito, since last chapter na ito, namatay, ibnilibing, at nabuhay na muli, nagpakita sa kanila. Sabi niya, when they saw him, when the disciples saw Jesus, they worshipped him, but some doubted. Verse 18, verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you. And lo, I am with you always even to the end of the age. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for the privilege to be able to hear your word, God. We thank you for the privilege of worshiping you with our brothers and sisters in the Lord. We thank you, Lord God, na sa aming pagsama-sama ngayong umaga, you will be the one to speak to us through the Holy Spirit, Lord. Give us understanding and really, Lord God, awaken us. Alisin mo po yung mga istorbo sa isip namin. Ano man yung mga kinakaabalahan namin, dinadala namin sa iyong paanan. Have your way today. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Ang passages po na ito ay meron siyang katotohanan na gusto kong bigyan natin ng focus nang sa ganun maunawaan natin ano ba talaga yung mission natin. What is our mission? Kasi bawat sa atin, we are on a mission. Sabihin nga ulit natin, on a mission. On a mission. Yan, no, on a mission, meron tayong mission. Bigyan natin ng pagkaunawa. Una, sabi dyan, Jesus has all authority to send us. Wow. Si Jesus mismo na nagsalita nito, He has all the authority given to Him to send us. No po. So meron siyang kapangyarihan to do this. Sabi kung babasahin mo po talaga ang Mateo, ang Gospel ng Matthew, si Mateo, the writer himself, paulit-ulit niyang binibigyang emphasis na si Jesus, hindi lang siya tao. Na si Jesus, hindi lang siya miracle worker, waymaker, hindi lang siya yon, hindi lang siya great teacher, hindi lang siya Messiah, kundi si Jesus ay anak ng Diyos. Sabihin natin, anak ng Diyos. No? Na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay Panginoon ng lahat. Wow, yun yung content ng Mateo. Hindi lang siya yung magaling mag-miracle o mga magagandang bagay, kundi siya ay anak ng Diyos na siya ay pinadala ng Diyos Ama sa langit dahil meron din siyang mission. Sabihin natin, mission. At ang napakaganda doon, ng mission na ginawa, na binigay ni Father God kay Jesus, na-fulfill niya. No? Nagawa niya ni Jesus yung mission na pinadala the reason why He was sent on earth is, alam natin, to redeem you and I. Amen? Nailigtas ikaw at ako, yun ang mission niya. At ginawa niya yun once and for all. Ano po? Isang beses lamang siya na bayubay sa krus, napako sa krus, namatay sa krus, inilibing, at nabuhay na muli, mga kapatid. Yun yung Diyos natin. Yun yung Diyos na binigyan lahat ng authority from heaven and earth. No? So, merong authority. Sabi diyan sa verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority, sabihin natin, all authority has been given to me in heaven and on earth. No po. So, meron siyang karapatan. He has the divine right to deliver this mission to you and myself also. Meron siyang authority na ipadala din tayo, na bigyan
tayo ng mission. Meron siyang backing and authority of the Father in heaven. Wow. Alam niyo po, nung nag-aaral ako sa college, ako po ay isang student assistant and part din ako ng student body organization. May mga moment na nagpapadala ako ng memo sa mga kasama ko. Dati kasi wala pang email, parang wala ding cellphone, o wala lang talaga akong cellphone, hindi ko alam. So, sulat yun. Sulat, di ba, gagawa tayo ng memo. Tapos pinagsasabi ako ng mga kasama ko, magas, kasi yung memo, maliit lang yun, maikli lang yun. Tapos sabi nila sa akin, magtipid ka nga dun sa isang bond paper, hatiin mo, para dalawa na agad yung mabibigyan dun. So, ganun ginagawa ko. Tapos tutupiin pa yun, tapos i-stapler, para presentable mong ibibigay. Di ba, ma'am? Ganun po, Ma'am Jo, no? So, ganun ginagawa ko. Pagka yung papadalang ko sila ng memo, yung mga leader namin, yung mga CSBO, minsan yung mga tugon nila, parang dami nilang excuses. Memo na yun, dami nilang excuses. Naintindihan ko naman kasi busy sila sa trabaho. They are all busy, no? Sa trabaho, sa school, sa pag-aaral namin. However, pag magbibigay na ako ng memo sa kanila, when I give out a memo, and I would tell them, hey, may pirmado yan ng Dean of Student, yung memo na yan, So, ang gagawin nila, ganun ba? Parang merong, gagawin ko na nga, hindi na yung madami pang excuses dahil merong authority no, included in that memo. Kaya, gagawin nila, motivate sila para bang, gagawin ko na nga, baka maano pa ako, merong authority. Well, church, tayo din po. Jesus has all authority in heaven and on earth, kaya dapat gawin natin kung ano yung inuutos sa atin. Amen po ba? No? We are to do what is commanded of us. Hallelujah. Pero alam niyo, napansin ko lang sa panahon ngayon, parang mahirap makasunod ang madaming tao. No? Ang hirap makasunod ng madaming tao sa panahon ngayon. And that is kind of sad kasi naaapektuhan ang church. No? Naaapektuhan ang church sa hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. Si Jesus, He made it clear for His 11 disciples and even for us today, this very moment, that He has authority over everything in heaven and on earth. Meron siyang otoridad. Alam nyo, meron siyang authority to deliver this message to us, His followers. Amen? Sabi, and then, i-take note natin dun sa verse 17, sabi doon, those present worship Jesus. Sinamba ng mga nakakita sa Panginoon si Jesus. Bakit? Kasi na-recognize niya na ito ay divine, na ito ay anak ng Panginoon. Na-recognize nila yun. Na-recognize nila yung authority, kaya they worship the Son of God. They knew Him to be the Lord. They knew Him to be God. And He is worthy of worship and obedience. Sabihin natin, obedience. No? Pero manonotice din natin, on the same verse, sabi ng scripture, some doubted. Yung iba po, nagkaroon sila ng doubt sa Panginoon. Hindi natin alam eksakto kasi silent ang Biblia kung anong klaseng doubting ba yung kanilang naranasan. Pero sa original po, sa Greek, ang doubt dito ay nagre-refer nung nag-hesitate sila. Nung nakita nila ang Panginoon, yung iba nag-worship, yung iba nag-hesitate sila, siya pa yan? Siya pala to? Yun, meron silang konting hesitation nung kanilang nakita ang Panginoon. Hindi necessarily unbelief kasi naniniwala pa rin sila sa Panginoon. Parang kagaya kay Thomas, hindi po yung Mang Tomas na yung pang lechon, hindi si Mang Tomas na kundi si Thomas na doubter. Bakit? Sabi niya, kailangan hawakan ko muna yung butas sa tagiliran, sa mga para maniwala ako. Pero naniniwala siya kay Jesus, medyo hesitant lang siya. So, unawain din natin sila kasi madaming nangyayari nung panahon na yun. Kakamatay lang ni Jesus. Tapos ito siya, totoong nakipagkita sa atin dito sa Galilee, na sabi niya, pumunta kayo doon. Andun nga siya. Di ba parang yung emosyon nila ay gano'n na lamang, pero nakakatuwa kasi dito sa verse na to, nilapitan sila ng Panginoon and Jesus came to them and said, I have all authority from heaven and
and earth, no? All authority has been given to me. Jesus has the authority. So, mga kapatid, ang isang challenge sa atin is to move from our doubt into worship. Amen? Move from your doubt. Huwag mo nang pang mag-hesitate sa Panginoon. Sumamba ka na sa Kanya. Move from your hesitation into obedience. Amen? Pagsunod natin sa Panginoon. So ano ba yung mission na panapagawa ng Lord sa atin? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, on a mission. No? Meron tayong mission na gagawin. So tingnan natin yung pangalawa. Ito yung una, Jesus has all authority to send us. Pangalawa, we have Jesus' authority to go. Sabihin natin to go. O hindi yun pag sinabing to go, di ba pag mag-order tayo to go, ibig sabihin i-take out, no? Hindi. This is a different thing. Parang puro pagkain na sa isip ko. No? Jesus has all authority and He commissioned us, commanded us under this authority to go. No, binigyan niya tayo ng kapangyarihan with all the authority that He has na ikaw din at ako, go. Sabihin natin, go. No? Tayo din daw po ay lalarga, lalakad. So, sabi nga dyan sa verse 19, Jesus says, go therefore. Binigyan tayo ng authority ng Lord, no? Ng authoritative command, ng command ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ito suggestion ni Jesus na sabi niya, ano sa palagay mo? Punta ka kaya sa ganito, mag-message ka doon. Hindi ganun, hindi rin yung idea na, alam mo, may idea ako, mga disciples, sabi niya, gawin mo nga ito. Hindi rin ito yung challenge na, pag natapos mo to, hindi, no? Command talaga yun, go! No? Utos iyon, sinasabi ng Panginoon sa kanya mga followers to go, at may karugtong dyan, go therefore and make disciples. Ano po? So, where are we to go? Sabi ni Jesus, go to all nations. Wow, sasakay tayong eroplano. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Go to all nations. Minsan, yung isip natin, labas agad, no? Yung sa malayo-layo agad. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi lang yung doon sa Galilee, kung nasaan sila, though kasama yon sa going, na nandun sa mga kapitbahay nila, doon sa scope na nasaan sila. Gusto ng Lord na sa atin sa panahon ngayon, mag-go tayo doon sa sphere that we have. No po? Yung circle na kung nasaan tayo. Ano ba yung unang-unang circle natin? Yun bang mga nasa ibang bansa? Hindi, yung nasa paligid natin. Sino yung nandyan? Pamilya natin. Tama po ba? No? Yun yung unang-unang dapat na i-go natin. No? So, kung saan may humihinga, doon tayo. Tama po ba? Kung saan may humihingang mga kaluluwa, yun yung pupuntahan natin. Yun yung sasabihan natin. Yun yung mission natin. Our mission is every place that has a breathing person. Wow, no? Yun yung ating mission. Well, pwede mong sabihin, pastora, di ba, kung babasahin ko yan, ang kausap niya mga disciples eh. Di ba, kalagay talaga dyan, clear. And He called His disciples, they met with in Jollibee, in Galilee, no? At nagkita-kita sila doon. Di ba, mga disciples niya yung kausap niya? Totoo naman. Di ba, tama ka, mga disciples niya yung kausap niya, at sila yung binigyan ng mission ng Panginoon. Pero tatanungin kita ngayon, pakinggan mo. Di ba disciple ka ni Lord? Di ba sumusunod ka sa Panginoon? Di ba nagsisikap kang sumunod sa Panginoon? So, ibig sabihin, hindi lang yun pang kanila noon. Yun din ay para sa iyo at para sa akin. Amen? Na sinasabi ng Lord, go. Go. Sabihin mo sa katabi mo, para sa atin din pala yun. Medyo lakasan mo, tulog na yan. No? Kaya hindi niya narinig yung bulong mo. Kalabitin mong ganun, para sa atin din pala yun. Okay, I will translate.
This is for us too. Tama ba? Is my translation right? This is for us too. We are to go also, not only the Tagalog or the Filipino, the Russian and the Texan also, and the, praise God. We are blessed to have people from other nations. Aren't you glad? So, ang mission natin, it's not only here, also there, kung saan may humihinga. Wow, Praise God. Gusto ko yung na yun. Doon pala yung mission natin. So, bilang mga followers ng Panginoon, meron talaga tayong mission. And that is to make disciples, to go and make disciples. Hindi sinabi ni Jesus na go and make converts. Magko-convert tayo. Hindi rin niya sinabi na go and fill those empty seats. Sa tabi mo, walang nakaupo dyan. Pero yun ay resulta. Pag na-filled up yung seats natin, di na tayo magkasya dito. Praise God. It's the result of our going. Yung ating pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. And sabi din niya, go and make disciples by teaching them the commands I have given you. By teaching them the commands, to observe the commands I have given you. Hindi lang si Lord na gusto niya yung maging willing tayo na maging kagaya niya, kundi ma-share natin sa iba kung ano yung natutunan natin sa Panginoon. Amen po ba doon? Ma-share natin sa iba kung ano yung natutunan natin. And gusto niya na ma-observe natin yung ways niya. Ano yung observe? Practice, apply, i-walk natin. He doesn't just want people, He wants disciples. Those people that are maturing. Amen? Na lumalago sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Dr. Tony Evans, siya po ay isa sa mga mahusay na preacher. Sabi niya, the effectiveness of a church is therefore evaluated not in the number of its members, but by its disciple making. It's the absence of discipleship that keeps a church impotent and ineffective. Because by not taking the Christ's mission of discipleship, its people cannot draw on Christ's authority. Kapag hindi pala tayo nagpapaturo at nagtuturo, hindi natin nararanasan yung authority na meron ang Panginoon para din sa atin, para sa Kanyang church. So ayaw po natin na wala tayong silbi. Amen po ba? Ayaw natin na hindi tayo kapaki-pakinabang. Tama po ba? Amen. Gusto kong ulitin yun nang sa ganun marinig natin. Ayaw natin na wala tayong silbi sa katawan ng Diyos. Amen. Ayaw natin na hindi tayo kapaki-pakinabang. Amen po ba doon? Hindi lang tayo taga-init ng upuan, kundi tayo ay mangangalaga, magde-disciple. Amen po ba doon? Amen. At ang napakaganda, sabi niya, remember, I am with you always, even unto the end of the age. Kapag ginawa pala natin itong pag-go at pag-make disciples at pagtuturo, doon natin nararanasan yung pagsama ng Panginoon. Sasamahan niya daw tayo even to the end of the age. Itong gospel ng Mateo, kung babasahin niyo po, talagang tinuturo ni Matthew doon na si Jesus ay Messiah at siya ay anak ng Diyos. Amen? He is the Messiah and that He is the Son of God at siya ay katuparan ng pangako ng Panginoon ng tagapagligtas, At siya ay dumating sa mundong ito na sinasabi na God is with us. Makikita natin yan sa chapter 1 verse 23 ng Matthew. Sabi doon, see, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated God with us. Wow, doon pa lang, meron na agad sinasabi sa simula pa lang, pagkapanganak pa lang ng Panginoon, may pangako na God with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. At yung fulfillment ng promises na ito na God is with us ay nagko-continue hanggang sa ngayon. Amen? Nagko-continue yan na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Kalabitin mo ulit yung katabi mo kasi parang sinasamahan tayo ng Diyos.
No, sinasamahan tayo ng Panginoon. Kung doon sa Matthew chapter 1, si Jesus ay Emmanuel, God with us, dito sa last part ng Matthew sa chapter 28, ganun pa rin yung sinasabi ni Jesus, I am with you always. No? Even to the end of the age. Kahit nasa kailan, kahit nasaan ka. Kaya ang ganda nung isa sa mga kantay, no? Forever God is with us. Forever yun. No? So may forever kay Jesus. Amen? No? May forever kay God. Ano yun? Yung lagi siyang tapat, forever niya tayong love, forever kanyang sasamahan. Di ba napakagandang bagay po nun? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon doon dahil lagi tayong sinasamahan ng ating Panginoon. Hallelujah. God is with us. Jesus is with us. And as our lives are changed, we go out with a mission. We go out on a mission with power and authority because He is with us. Amen. Hallelujah. So ano ang bottom line? Yung authority of Jesus, paki-click, fuels us for the mission. No? The authority of Jesus fuels the mission in us. No po? Kasi hindi natin kaya ng mag-isa. No? Marami sa atin ay nahihiya dahil talaga namang di natin kaya. Di ba naalala niyo yung kwento ko pagka meron na kaming i-share na yung salvation. Ako, nandun na ako sa kusina. Nasa kusina na ako. Tulong-tulong na lang ako dito. Ayoko ng ganun-ganun. Pero syempre, di ba, as we mature, no? Nagiging matapang pala tayo. No po? Sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Ang gagawin natin, mag-umpisa. Sabi natin mag-umpisa. Kasi meron tayong misyon, mag-umpisa. At tayo po ay makakaranas ng, sinasamahan pala tayo ng ating Panginoon. So ano ang challenge sa atin? Una, let us consider the mission. Hello? Challenge? Consider the mission. Ano po? Kunin natin yung mission na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi follower tayo ng Lord. No? Tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kung kiniklaim natin na sumusunod tayo sa Panginoon, i-consider natin ang mission. Magsimula tayo kung nasaan tayo. No po, magsimula tayo kung nasaan tayo. Sinabi ko to kanina, napakalaking influence ang isang maging Kristiyanong teacher. No? Kasi meron kang hawak, no po, na mga bata. I have people that mga inaanak ko na ngayon, no po, dati po mga naalagaan ko lang sila. Inaanak ko sila. Ngayon hanggang mga inaanak na sa kasal, hindi lang, Diyos ko. Matanda na ako. Anyways, no? Ngayon po, sila ay nagsimula nag-minister sa kanila isang guro nung sila ay nag-aaral. At ngayon sila din ay naging Christian, na natili silang mga Kristiyano. At ginagamit nila yung kanilang pagiging Christian dun sa kanilang, kung nasaan sila. Yung iba sa kanila, principal. At inaano nila yung mga teachers nila. Ano po? So, napakalaking, hindi lang yun, nasaan ba? Nasaan ka ba ngayon? Sa office? No? Sa trabaho natin, sa bahay? O kung nasaan man tayo, meron tayong sphere, no, kaya ng opportunity para makapagbahagi. Kaya consider natin yung mission na yan. No, kasi kasama talaga tayo sa pinag-uutusan ng Panginoon. Amen po ba doon? No, kasama tayo sa inuutusan ng Panginoon. Pangalawa, commit to the mission. No, mag-commit tayo sa mission na ito na binigay ng Panginoon kasi it is obedience to God. May pagsunod po ito sa Panginoon. Na pag na-realize natin na, pag nagbahagi pala ako sa iba, nag-reach out ako sa iba, ito ay pagsunod sa Panginoon. So, I challenge you, I ask you this week, begin tayo ngayong 2024, we are on the second Sunday of 2024, we are just starting this year, amen? Magsimula tayong mag-share ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Amen po ba doon? No? Kasi you are on a mission. You and I are on a mission. Amen?
At pangatlo, carry out the mission. Gawin natin. Gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Go! Larga, lakad ka. Make disciples and teach them to obey everything that I have commanded you. Hallelujah. Pray for people. No? Magsimula tayong manalangin. Mag-pray tayo sa mga nasa paligid natin. Hallelujah. Malay natin yung panahon na yun na naalala ko yung field trip ng aking anak. Ay, hanggang ngayon, friends pa rin kami noon. Talagang anuhan ko nga ito, konting chika-chika lang. Ako naging mag-best friend kami at nakakilala siya sa Panginoon. Especially nung time na nahihirapan siya sa kanyang trabaho. Sabi ko, kay Jesus ka lumapit. Ayan. Kaya po, ganun. So, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may mission talaga ang Panginoon. Uulit-ulitin ko yan. No po? And naniniwala din ako na gusto ng Lord na ang church natin is to be a church with a mission. Amen? So, naniniwala ako na ang taong ito ay kapag kakaganapan ng mga pinapagawa na yan ng Panginoon sa atin. Kasi, siya mismo ay kasama natin. Amen po ba? Buhay ang Panginoon at siya ay kasama natin. Kaya, ano bang gagawin natin as a church? Huwag na natin balikan yung nakaraan, tapos na yun. Amen pa. Let's not look back on the past. That's done already. That's finished already. We have a great future ahead, so dun tayo mag-focus because Jesus is with us. Amen po ba dun? Kasama natin ang Panginoon. Whatever had happened to you in the past, wag na. Balikan mo siguro to give thanks to God. Lord, thank you for saving me. No po, for taking care of me there. Pero hindi na yung sayang, sana. Ang dami pa nating sinasana-sana. So, gusto ko na tayo ay, as we look forward, una, pakiclick nga anak, thrive. Don't simply survive. Sabihin natin, thrive. Don't simply survive. Ano ba yung thrive? Tingnan ko ano ba yung synonym ng thrive para mas maunawaan ko. Ibig sabihin pala ito, flourish. No? Yung thrive is to flourish, to succeed. Sino dito gustong magtagumpay? No? To prosper, to bloom, to boom. No? Ang galing ng thrive. To flourish, succeed, prosper, bloom, and boom. Yun po yung gusto natin. Hindi lang tayo mag-survive, kundi mag-thrive ang ating mga buhay at mag-thrive ang ating church. Amen po ba doon? Amen. Salamat sa tatlo. Thank you sa nakikinig. Kumusta po kayo? Amen. Gusto nating mag-thrive. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Hindi lang tayo magso-survive, tayo ay magta-thrive. Amen. Huwag tayo mag-settle for surviving. Let's seek to be thriving. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong 2024, alam natin na buhay ang Diyos. Amen. Buhay si Jesus. Kaya yun dapat yung mag-change sa atin na wow, sinasamahan ako ng isang buhay na Diyos. So, as a church, we need to revive. Amen? Kasi madami sa atin tutulog-tulog pa rin ngayon. Anong date ba ngayon? 12? 14? O mali pa yung araw ko. Natulog pa. Diba? Amen po, no? Magising na tayo. Tama ba? Tapikin mo nga yung katabi mo, hoy, gising. Parang ang hina naman, wala kayong kausap. Hoy, gising. Ayan, di ba? No? Kailangan nating ma-revive. Amen? Usually, yung pag sinabing revive, yun yung parang naghihingalo na. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka naghihingalo yan. No, natin, i-revive natin yung ating commitment sa Panginoon. Tama po ba? Kung mga nakaraang araw, alam natin na yung kandila natin, andap-andap. Ano nga yung pinreach ko sa inyo dati? No, sindihan natin yung kandila ng iba. Amen? Para mabuhay ulit. No po? So, let's be a church that is revived. Praise the Lord. Amen ba? O, sumigaw siya, buhay na buhay siya, nasaktan siguro. Amen! Sabi niya, di ba? No? So, we need to be a church that is revived. Hallelujah. Hallelujah.
Believe the truth of the Lord Jesus Christ. Amen? Maniwala tayo dun sa mga sinasabi ng Lord. Hindi dun sa kasinungalingan ng dyablo. Tama. Ang dami na niyang kasinungalingan na binubulong sa atin, naniniwala tayo. Hindi naman nila ako dyan inaalagaan. Naalala ko tuloy ito, aming. Hindi naman nila ako inaalagaan. Diba, mga bulong ng kaaway yun. Amen? No po? Huwag tayo doon maniwala tayo sa katotohanan. Amen? Ng salita ng Panginoon. Saan ba natin malalaman yun? Sa Bible, sa Word, andito na. Yung ikabubuhay natin. Praise the Lord. Ano po? Alam niyo nitong mga nakaraang lalo na nung pandemic, no? Naging ang konti nung water baptize natin, pinakaano lang siguro ay mga 15 or more. Itong pinakahuli, no, ate, no? Mga ganun. Nangangarap ako ngayon na sa taong ito, 2024, ay mag-triple yung number na yun. Amen? 15 times 3, 45. Tama ba? Okay, masigit pa doon. No? Yung mga baptize natin sa Panginoon. Amen? Mangyayari yun kung ikaw at ako ay mare-revive. Amen? No po, makakapagdala tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen. Kasi yan, nilagay na pala. 2024 brings brand new opportunities. Amen? For our church to thrive. May mga bagong opportunities na ino-open ng Lord sa atin para tayo ay to thrive, to succeed, to flourish, to bloom, and to boom. Amen, no? Yun yung ibig sabihin ng thrive. Hallelujah. So, wag tayong magmanatiling mababaw. Amen? Tayo ay magpakalalim. Amen po ba doon? Magpakalalim. Ito na tinatawanan ako dito ng iba eh. Magpakaugat tayo sa Panginoon. Amen, di ba? Lumalim yung ugat natin kay God. Deeply seated, rooted yung ating pagkakakapit sa Panginoon. Bakit? Dahil buhay si Jesus. Buhay ang ating Panginoon. He is King of Kings and Lord of Lords, and He is with us. Amen po ba? The Lord is with us. So let us be on a mission. Amen? Let us be on a mission. Begin where you are at. Hallelujah. Let us find opportunities to share Jesus with others. Amen? No? Kasi dadating yung panahon, sasabihin ng, may dalawang klase daw ng tao yung, may magsasabi sa atin, uy, thank you shineran mo ko tungkol sa Panginoon. Or, hala, bakit di mo ko sinabihan? Nandito tuloy akong init. Diba? Nakakalungkot naman. So, wag nawa tayong maging pipe na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, especially. Amen po ba? Amen. Huwag tayong manawa. No po? Huwag tayong manawa. Malay natin. Yung pinakamakulit sa tahanan natin, yun pa. No? May mga kakilala akong pastor, sabi ng mga kapatid nila, naku, pastora, yung kapatid ko ngayon, buti na lang pastor na. Dati, napaka-tindi niya, binubugbog ako niyan. Kuwento niya sa akin, binubugbog ako niyan. Nang kuya ko na yan, napaka-addicted, addict talaga. Ganyan, madami siyang sinasabi. Pero nung nakalala niya ang Panginoon, nakalain mo ba, hindi namin maisip na maging napaka-aktibo niyan. Oh, at ngayon ay pastor na. So, wag bala tayong manawa, no? Doon sa feeling natin, sa family natin, wala nang pag-asa tong kapatid ko na to, wala nang pag-asa tong anak ko na to. Huwag ganun yung sabihin natin, may pag-asa sa Panginoon dahil siya ay buhay. Amen? O salamat sa tatlo. Yung iba parang wala talagang pag-asa. Ayoko nga. Merong pag-asa sa Lord. Amen ba? No? Merong pag-asa sa ating Panginoon. At dahil dyan, yan. I will end with this. Dahil dyan, gusto talaga nating mapalakas tayo sa ating pagkakaugnay sa Panginoon. Amen ba doon? Dahil dyan, gusto din nating mapalakas yung ating discipleship. No po? Kaya nag-open po tayo ng ating mga enrollment for CLDP classes. Ano ba yung CLDP? Christian Life Development Program. Ano po? Wherein we will learn about Jesus more. We will grow and mature with our relationship with Jesus. And we will be given opportunity, ayan, yung mga new opportunity to serve Him in the area that we are capable of. So CLDP 1, yan. We are offering CLDP 1 classes. Anong meron doon? Basic Foundations of Christian Living.
No? Para maunawaan natin, ano ba yung pundasyon, mahalaga na iseset, ikakama. Tama ba? Pag architect, pagka ano po, di ba, dapat matama yung foundation. Tama. Engineer, tama po ba? Mechanical engineer dyan. Ang ano ng mga ano natin dito, kala nyo ba? So, basic foundation, mahalaga po yan. Amen ba? Ilang taong ka na sa Lord? Sige nga, kung matagal na tayo sa Panginoon, parang, hindi pa ako nagpapagamit sa Lord. Mag-enroll ka dyan para lalo pa tayong lumalim sa Panginoon. Pangalawa, CLDP 2. Ito naman ay it builds and focuses on being Christ-like in character. Ayan. So pag-aaralan natin dyan, yung sa Matthew 5, yung tungkol sa Beatitudes, ayan, mga turo ng Jesucristo. Pero, kailangan makumpleto muna yung CLDP 1. You have to be able to finish CLDP 1 before you are admitted to CLDP 2. So, yun ang kailangan doon. And then, we have CLDP 3. It is designed to understand about our calling, your calling, no po, in the ministry, as well as the heart and character qualifications of a leader called by God. Imperative that you have already taken CLDP 1 and 2 before you take this course. Next. Amen. So, praise God. So, kung interesado ka, mamaya po, andun si Ate Girly. Ate Girly, kaway-kaway. Meron po siya yung papel wherein you can enroll. Hoy, enroll. Wala po itong bayad, huwag kayong mag-alala. Akalain nyo yan. No? May manual. Akalain nyo yan. No? Diba? Para matulungan tayo na lumago sa Panginoon. Amen po? Para pagka meron tayong excitement, ay, natutunan ko ito sa klase. So, praise God. So, andun po siya. If you are interested, you can write your name, your contact number, and the class that you want to enroll in. Orientation is on the 4th Sunday of this month, January 28, right after the second service. So meron po tayong orientation para sa mga enrollees. So beginning this week up to hanggang sa class. First day of class, by the way, is on the second Sunday of February. Ayan. So, excited po kami. Nakita nyo ba yung ngiti ko? Excited? No? Salamat sa, parang, di ba? No? Masaya po to kasi pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So, may I request everybody to stand. We will end our service with this. Hallelujah. Hallelujah. Dahil nasa mission tayo, we are on a mission, meron pala tayong gagawin. Minsan nararamdaman natin na parang hindi naman ako dyan kasi dami ko kayang pinagdaanan recently. Parang di ako katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero alam niyo ba, hindi ganun. Kasi every time na we come before the Lord and we acknowledge, Lord, this is the real me. This is the real deal. Ito yung mga pinagdaanan ko, ito nangyari sa akin. But when we come to God, never have I read in the Bible that He says na pag may lalapit, hindi maayos, sinisipa niya. No. When we come to the Lord, He accepts us as just as we are. Amen po ba doon? Tinatanggap tayo ng Lord just as we are. He is able to use us because with Him nothing is impossible. He's able to cleanse us and make a brand new heart, a brand new life in us. Amen po ba doon? So, shall we pray? Kung ikaw yun, nararamdaman mo na, Lord, parang di ako worthy sa'yo, lapit pa rin tayo sa Panginoon. Ipaayos natin ang ating mga puso at buhay sa Panginoon ngayong umaga. Maging willing tayo na makasunod sa Panginoon. Na magamit niya tayo dun sa sphere na sa lugar kung nasaan nandun tayo ngayon. Kaya minsan hindi tayo makagalaw kasi nakita natin ang sarili natin, puno-puno ako ng karumihan. Pero kapag magpakatino tayo sa harapan ng Lord, tutulungan niya tayo. Dahil siya ay buhay, sasamahan niya tayo na gawin kung ano ang tama at karapat-dapat. Father, we come before you just as we are. We thank you for the privilege, Lord, to come directly to you. We do not need to
katay, mga hayop, Panginoon, para makalapit sa iyo, but we can come directly in the name of Jesus, and that you are able, Lord, to meet us right where we are. Lord, we are humbled before you this morning. We thank you, Lord, na Lord, willing kang ibigay sa amin yung authority mo. And willing ka, Panginoon, na gamitin kami with that authority, Lord, to share you with others. Lord, napaka-privilege namin na kami yung pipiliin mo din. Sino ba kami, Panginoon? Sino ba ako, Panginoon? Pero Lord, hindi kasi magde-define, hindi mo dinedefine kami sa aming mga nakaraan. Lord God, mahal mo kami just as we are, Lord. And dahil doon, ayaw mo kaming manatili sa aming mga kapalaluan, Panginoon. So we come to you. We thank you for loving us. And for, if there is anyone, Lord God, na nararamdaman niya na napakadumi niya, Lord, your word declares that if we confess our sins, you are faithful and you are just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So Lord God, right now, let that soul confess to you, and let the healing and the cleansing power of the blood of Jesus be in operation, Panginoon, sa buhay niya ngayon sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord, din dun sa mga anak mo na medyo natatakot, Lord, may kaba. Kahit dun sa circle kung nasaan sila ngayon, Panginoon. Lord, padama mo sa kanila na kasama kanila. Padama mo sa amin, Panginoon, na you are with us. You are alive and you are with us. You have promised, Lord. You are, ang galing, Lord, di ba? Mula pa noon, Emmanuel. You are with us. And then, Lord God, hanggang ngayon, at the end of the age, sabi ng word mo, sasamahan mo kami. You will never leave us nor forsake us. And thank you, Lord, dahil andito ka, kasama ka namin, Panginoon. Totoo ka, real ka, buhay ka. Kaya thank you, Lord, sa kapangyarihan na meron ding ikaw ibinigay sa amin. Enable us, Panginoon, to share you. We are on a mission for you, for your glory. And allow us, Lord, to know you more. Give us the opportunity, Lord, to learn from you so that, Lord God, we can be able, Lord God, to better share you with others, Panginoon, with all the lessons, the learnings that will be taught to us, Lord God, sa aming classes. Thank you, God. Napakabuti mo. Katagpuin mo pa yung mga anak ngayon. Anumang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, we are speaking healing. Anumang pangailangan, we thank you. Thank you, Lord God, for meeting every need, for meeting every heart's desire. Lord, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Sige, pwede po muna tayong maupo and let's be ready to give for our offering. Ayan. Andyan po yung mga sobre at the back, at the gilid. Yan. So, praise God. Thank you, Jesus. I do hope na pag-isipan niyo po ang pag-enroll para mga estudyante. We have classes. We will have classes tuwing Sunday. I-share naman namin sa inyo on the orientation. Ayan. You're ready? Ay, saan ba yung sa akin? Let's be ready. We will pray for our offering. Tayo na po tayo if you're done. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you are good. You are good. Let's lift our sobres to the Lord. Thank you, God. Lord, here are our offerings. We thank you na higit pa sa laman nito, tinitingnan mo yung laman ng puso namin. You look into our hearts. So, Lord God, we give to you cheerfully. We give to you with all, Lord God, na pasalamat that we have.
We thank you because we know na ikaw po ang patuloy, Lord, na magmi-meet ng anumang pangailangan namin. Thank you, God. We love you. We honor you. In Jesus' name, amen. Sige, taas po natin ang ating mga kamay for the benediction. Thank you, God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. And everybody say, amen and amen. God bless you.